Okay, start na tayo. Magandang umaga sa lahat. This is Justin Talk News Speech and Justin Global News Channel. Magandang umaga din sa mga OFWs natin nasa Middle East ngayon. At payo ko lang, mag-ingat kayo. Though ang topic natin ngayon regarding dyan sa kaguluhan sa Middle East between the war of Israel with US and Iran. Napakagandang development ang nangyayari at sana tuloy-tuloy itong pangyayaring ito at yung inaasam natin na magkaroon ng kapayapaan dyan sa Middle East, dyan sa bandang Israel at Iran, as well as other countries like UAE, Bahrain, Kuwait, Oman, at saka Iraq, magkaroon ng peace dyan sa lugar na yan para maayos na rin itong problema natin sa langis at ngayon ay pinapasan ng buong mundo. So bago tayo mag-discuss, before we talk about this topic ngayong umaga na to, gusto ko lang i-request na paki-press naman yung like para marami makapanood ng video na to, then share, and of course para sa mga bago nating viewers na dumalo dito sa Justin Talk News Speech at Justin Global News Channel, paki-press naman ang subscription para tumaas ng konting ang ating subscription. Okay, so punta na tayo doon sa topic natin. Medyo good news ito. As a background, nung nakaraang 3 araw, nagbigay si President Trump ng ultimatum sa Iran na kapag hindi nila bubuksan yung Strait of Hormuz, na tinitreatin nga nila na kung anumang barko na dumadaan dyan ay papasabugin nila, napatamaan nila ng missile, at maglalatag sila ng maraming mine sa dagat para mapigilan ang pagdaan ng maraming oil tanker yan at makalabas sa Strait of Hormuz. In 48 hours, binigyan sila ng ultimatum. At kahapon ng hapon, nag-post si President Trump sa kanyang social media sa X tungkol sa pagtawag ng isang respetado at napakataas na Iranian leader na gustong makipag-usap sa kanya. Patuloy ang tawag kasi ngayon problema nga ang communication doon sa Iran. So nahihirapan na siya ay kukontakin. But dahil nga kinastimulate ko yung the same person na naghanap ng paraan doon sa settlement sa Venezuela, nagkaroon ng contact sila doon sa isang respetadong leader at mataas ang posisyon dyan sa Iran, at tuluyang nakapag-usap sila ni President Trump. At itong leader na to, hindi nga lang hinahayag ni President Trump kung anong pangalan, but siya ngayon ang isa sa mga leaders na talagang mayroong karapatang makipag-usap tungkol dito sa bagay na to. At humingi siya ng deal kay President Trump. Humingi siya ng deal at napansin siguro ni President Trump na sincero naman itong tao na to, na matagal na rin na ilang araw na nung nagsimula ang pamumumba ng
IDF at saka US dyan sa Iran na gusto silang kukontakin. Alam na ninyo na halos maubos na yung hierarchy ng mga leader dyan sa Iran. Simula ng pagka-assassinate ni Supreme Leader Khamenei at ang napakarami niyang cabinet secretaries, sabay-sabay sila na nasabay doon sa assassination na ginawa ng IDF sa pamamagitan ng precision guided missile nung kapanahunan na sila ay nagmi-meeting dyan sa Tehran. At sinusundan pa ito ng pagkamatay din, pagka-assassinate din doon sa mga pumapalit sa kanya. So tatlong salin na lahat ng mga leader na yun ay talagang ina-assassinate ng IDF. So yun ang nangyari. So ngayon ito ang haka-haka ng ibang mga analyst dyan sa Amerika na ito ay yung foreign secretary or foreign minister ng Iran na yung laging dumadalo dyan sa United Nations. So yun ang haka-haka nila kasi ito siya ay moderate, hindi siya hardcore na Islamist na member ng kabinete ng dating Supreme Leader na si Khamenei. Ngayon, tinanong din tungkol doon. Dito, ina-identify natin kung sino yung kausap ni President Trump na sa pagka ngayon ayaw niyang ibulgar. So, sabi ni President Trump na doon sa pag-uusap nila, maraming magandang mga bagay na pag-uusap nila at nagsasite nga ito ng siyempre si President Trump nagbibigay ng mga kondisyonis. Merong kondisyonis. Kung gusto daw niya makipag-usap sa akin at ito parang pagsuko na rin ng Iran. Hindi na nila kayang lumaban pa. Nakita naman natin na halos lahat ng mga military installation, military structures, yung mga launchers nila para sa mga missile, yung missile city nila, halos hindi na nila magamit. Ilan na lang yung missile na napaputok nila papunta ng ibang bansa. Pero yun na lang siguro ang naiiwan sa kanila. At tuluyan na talagang masira ang buong Iran. Dahil doon sa ultimatum ni President Trump, sa totoo lang, meron nang pumasok na IDF para paputukan yung isang power plant doon sa Tehran. At ito na nawi-witness natin doon sa mga video na pinapadala ng mga mamamayan mismo sa Tehran na nagkaroon ng blackout. Merong malakas na putok at nagkaroon ng blackout. So may nauna na bago mag-post si President Trump nung sabi niya na i-postpone muna niya yung ultimatum niya for 5 days. At pakiramdaman kung itong nakipag-usap sa kanya, gusto makipag-deal na isang leader nga doon sa Iran, ay tutuhanan yung mga sinasabi. At doon sa mga kondisyones na linalatag niya, susundin yung mga kondisyones na sinasabi niya. Actually, doon sa interview ni President Trump, pasakay na siya ng Air Force One. I think sa Memphis siya galing papunta ng White House sa Washington. Sakay ng Air Force One. So, sinabi niya doon sa pag-uusap nila ang 15 na points. So, 15 points. Hindi pa lang niya dinitalye kung ano yung mga puntos na yon. Isa doon, na-mention niya, 1, 2, 3. Condition 1, 2, 3. Itigil nyo ang pag-enrich
o pag-develop ng nuclear energy or nuclear bomb ang sinasabi niya. Huwag na kayo mag-develop ng ganyan. Tigilan nyo yung nuclear program ninyo at ang pagtayo ng mga nuclear facility. Lalo na ang pag-enrich ng uranium na yun ang gagawing pambala dyan sa nuclear bomb na binabalak ninyo. Kasi nga, kung babalikan natin, yun ang dahilan na talagang inatake nila yung Iran sa takot doon sa balita ng mga intelligence ng Israel na Mossad sa sinabi nila kay President Trump through Prime Minister Netanyahu na almost 10 days na lang or 2 linggo na lang magkaroon na sila ng nuclear bomb. Ito ay galing din sa mga opisyal ng IRCG na nakausap ng mga ilang press na nagbulgar ng ganyan. Siguro masyadong excited yung leader ng Iranian Revolutionary Guard Command, nasabi niya yan na 60% na ang enrichment na na-achieve nila para doon sa uranium. At alam niyo yung 60 malapit na yun sa 90. Ang 90 kasi pwede na yan gagamitin sa nuclear bomb. So malapit na, sabi nga ni Netanyahu, 10 araw na lang yan, ma-enrich na yan. At hindi nila alam, sa lumilipas na mga panahon nung nag-decision sila nung nakaraang taon, nung last June, kung na-fulfill ba yun, yung 90%. At marami naman silang na-discover na nasira na rin nila yung mga centrifuges. Yung centrifuge, ito yung paloob doon sa nuclear bomb na yan para maging napakalakas, napaka-destructive na bomba. Alam naman natin ang epekto ng nuclear bomb. So, total devastation yan kung yan ang gagamitin na pambala dyan sa mga ballistic missile ng Iran. Ngayon nga, yun ang pinag-usapan nila, sabi ni President Trump na matyagan niya kung hanggang saan itong pag-uusap nila. Pero para sa akin, yung ginagawa ng Iran ay pagsusuko na yan. Sumuko na sila. Kasi wala na talaga sila, talong-talo na. Wala na silang matinong pwersa na yung mga komando nila. Halos maubos na lahat. O doon sa mga airstrikes na ginawa ng IDF at US Air Force. At kung hindi nila gagawin yan, talagang pati yung power plant nila maapektuhan, masira lahat na yung infrastructures nila na public na ito na ginagamit na ng mga civilian population sa Iran ay maapektuhan ng gusto. At may mga balita nga sa probinsya na marami na ring mga civilian na nagkaroon na ng armas. So they are arming themselves at ito kinakalaban niyo yung Basids. Alam ba natin yung mga Basids yun ang nagsusuppress ng mga protesta sa mga civilian. At yung binitay nga na 3 mga kabataan kasama na yung wrestler na 19 years old na Olympic winner ay sa pamagitan ng pagkikilos yun ng Basids na napakalupit na mga milisya ng Iranian Revolutionary Guard. At marami ng mga probinsya sa Iran na nagkaroon ng mga armas at unti-unti nang lumaban. So, hindi ko alam kung ano ang papuntahan nitong pag-uusap nito na yung grupo ni anak ni Shah Iran, ni Reza Pahlavi, kung kasama ba sa usapan na to.
But ang sinabi kasi ni President Trump, isang mga respected leader ng Iranian government, yung Islamic Republic of Iran. So hindi kasama yung grupo ni ah, Prince Pahlavi na nasa southern part. I think southern part ng Iran siya nagtatago ngayon. Galing siya ng France. Ang nakpahaka rin ng iba na hindi sa southern part, hindi to sa north, sa lugar ng mga Kurds. So hindi natin malaman kung sino itong tao na to. But hindi lang itong isang tao, but sasabi ni President Trump, panel sila na nakipag-usap. Pero itong isa lang na dating opisyal sa kabinete ni Supreme Leader Khamenei ang kausap niya. So, ano kaya ang mga puntos na iti-take up ni President Trump diyan sa pag-uusap nila? Hindi lang yung pagkawala ng pagpigil sa pag-develop nila ng nuclear power or nuclear bomb for that matter. So, sa tingin ko, isa na itong pagpapalit ng gobyerno. Ibig sabihin, regime change talaga ang mangyayari dyan. So, paano lang yung mga leader ng IRGC? Malamang, meron ding kondisyonis kung paano sila i-disarm. Kung tuluyan na talagang sila sumuko. Kasi hindi ako maniwala na dyan pa rin sila kung magpalit ng rehimen. Definitely, regime change na yan. Dahil wala na yung mga leader. Ang sinabi ni President Trump tungkol doon kay Mustafa Khamenei, yung anak ni Supreme Leader Khamenei na nasugatan at nagtago, wala talaga siyang impormasyon kung nasaan yun. Kung injured man siya, saan siya nagtatago. Hindi rin siya nagparamdam. So, siguro kung tumawag yun, kay President Trump, malamang yun ang kakausapin. Pero wala talaga silang contact, ibig sabihin. Mismo yung mga leader na yun, hindi nila alam kung saan. Kaya itong mga lumabas sa press na mga kunwaring statement ni Mustafa Khamenei ay malamang yan gawa-gawa ng mga member ng IRGC, ng mga Revolutionary Guard, para magkaroon lang ng impression na okay siya, na hinahawakan pa niya yung gobyerno niya. Pero sa katotohanan, wala silang naririnig. Even the intelligence ng both countries, US and Israel, walang na-pick up na information with regards to the situation ni Mustafa Khamenei. So yun, ang sinabi, hindi naman nang tinanong sa kanya ni President Trump, wala silang alam kung nasaan. So ibig sabihin, kasi lahat na impormasyon galing naman sa intelligence sector, ng mga assets nila on the ground. So wala silang impormasyon na natanggap. Kaya itong kausap ni President Trump ay hindi part doon sa mga kasama ni Khamenei. Different group na ngayon ay yun lang ang prominenteng mga tao na nakipag-usap sa kanya. At tinanong, bakit kaya nakipag-usap? So, sabi ni President Trump, takot din siguro mamatay. Okay, yan ang sinasabi. So yun ang napakalaking development. At hindi kaagad tinapos ni President Trump ang ultimatum. Binigyan pa niya ng 5 araw. 5 araw ng ultimatum niya na ituloy niya ang pagsira ng mga power plant diyan sa loob ng Iran. At balik tayo doon sa mga points, dahil 15 points, tatlo lang ang sinabi niya. So, meron pang 12. Ano kayang nakasama
na mga kondisyonis na nanoon kay President Trump. So isa na itong pagpalit ng gobyerno na malamang involved din yung civilian sector, definitely. So yung sinari sa Palabi, kasama yan dyan sa usapan. Lilitaw yan. At yung mga armed grupo na mga civilian, magkaroon din ng representation dyan. At malamang pinag-usapan din yung transition government. Paano tayo mag-shift into the new government. Anong mga sistema, anong mga gawing mga bagay-bagay para maayos ang problema dyan sa Iran. Ang limang importanteng punto siguro, yung sitwasyon ng Hormuz Strait. Kung anong gagawin dyan, pwedeng mangyari na ito, na yung Hormuz Strait, dahil meron na mga bansa na nagpahayag ng suporta. Actually, mga member ng NATO, itong UK, Germany, France, at mga ibang bansa pa kasama ang Japan, UAE, India, nagpahayag sila na sasama na at susuporta dyan sa intensyon ni President Trump with regards to the pag-manage ng Hormuz Strait. So sa tingin ko, ang mangyayari dyan, yung mga iba't ibang bansa na pumirma ng manifesto na ayusin ang problema dyan at tulungan ang US at saka Israel with regard to the problem ng Hormuz Strait. So sa tingin ko, in the future, magkaroon ng coalition dyan para maggawing safety na yan Hormuz Strait at hindi na yan hahawakan ng Iran. Sa tingin ko, yun ang mangyayari. So may yung mga iba't ibang bansa mag-uusap siguro yan kung sino ang hawak dyan sa Karats Island, kung saan sila kumuha ng langis. At of course, ang bagong pamahalaan dyan sa Iran kasama pa rin sa pag-uusap na yan. At hindi na nila pwedeng hawakan yung area na yan. Yun ang sa tingin ko na gagawin ng US. At tuluyan na yung mawala sa Iran. Yung Hormuz Strait na yan. Yung mga coastline yan, siguradong iba na ang magbantay niya. At ngayon, tuluyan nang papasok yung mga US Marines dyan para magbantay sa lugar na yan at magkaroon ng clearing operation para kung anumang naiiwan dyan na mga missile at mga rockets or mga drones na banta sa mga oil tanker at mga barkong dumadaan dyan ay tatapusin na nila yan. Ililigpit na nila yung mga banta na yan para sa safety ng mga tanker na dumadaan dyan sa Strait of Hormuz. So, yun siguro ang ididemand ni President Trump. At marami pang iba dahil 15 puntos yun ang gusto niya, ang sinabi niya. Mga ilang oras na nakaraan, nag-uusap na rin sila si President Trump. Umaga, gabi na ngayon sa kanila. So kaninang umaga sa US, sa Iran o sa US nag-uusap sila. So yung mga puntos na yan at marami pang bagay na mga pag-usapan sila sa tingin ko na hindi pa linalahad ni President Trump kasi ongoing pa rin yung extension ng ultimatum niya. Doon din sa Israel, napansin na almost 24 hours na yung huling tumama na missile, na cluster missile diyan sa Dimona sa southern Israel at merong 100 na mga civilian na mga nakatira sa Dimona ang natamaan, na injured.
isa lang ang patay, yung matanda, isang patay. Ngayon, doon mga minor injuries lang pala yun. So 80 persons na ang lumabas sa ospital. Ang nangyari pala noon, merong warning, merong sirena na tumutunog na merong parating na missile. Yung mga tao, dahil nasa southern part na ng Israel, hindi sumunod na mapupunta sa mga bunkers, no? Para maging safe sila, kumpiyansa sila, kasi medyo malayo na sila doon sa Tel Aviv. So nang pumutok, nasawata naman yung missile na cluster bomb pala. Tinamaan naman ng doon sa Iron Dome na mga missile din. Ang problema, maraming shrapnel na nahulog galing doon sa kalawa, sa shall we say, yung mga shrapnel na bumagsak galing sa taas. So natamaan yung mga tao, kaya maraming na-injured sa Dimona. So yun ang pangyayari noon. So simula noon, nung isang gabi pa yun, wala nang, almost 24 hours na daw, wala nang pumutok or bumagsak na missile na anumang klase papunta dyan sa Israel. So ito, may bigat yung sinasabi ni President Trump at yung kausap nila, kasi biglang natigil yung pailan-ilan na putok ng missile. O baka naman halos wala na sigurong missile ang Iran pwede nilang gamitin, kasi halos maubos na yung mga launchers nila. O, pagputok nga noon, talagang yung huling pumutok o bumagsak na cluster missile papunta ng Dimona, kaagad lumipad yung mga F-35 at binumba. Siguro nalukit kaagad nila kung saan ang location nung last na missile na pinaputok. So nakikita naman niya sa satellite at 5 minutes lang daw, nandoon na kaagad yung F-35 Lightning II at binumba na kaagad yung source ng bomba na yon, yung missile na yon na bumagsak doon sa Dimona. So yun ang pangyayari. 24 hours na raw na hindi tumunog yung sirena nila. I don't know kaninang hapon kung meron. Pero hanggang ngayon, hanggang nung panahon na bago magsalita si President Trump, wala nang missile na pinaputok ang Iran. So ito ay senyales na talagang may bigat yung kausap na opisyal, dating opisyal ni Supreme Leader Khamenei ng Islamic Republic of Iran, kasi meron siyang kapangyarihan na ipatigil yung pagpaputok ng missile papunta ng Israel at ibang bansa. So, ibig sabihin, hawak niya yung mga tao na nagpaputok ng missile kasi natigil eh. I don't know kung ganyang kalawak ang kanyang influensya doon sa mga IRGC na naiiwan dyan sa Iran. Pero ang balita din, marami ng mga IRGC na mga sundalo na nagpuntahan na sa Afghanistan. Sumandir na sila sa Al-Qaeda. So dito nagpatunay na talaga isa sila sa nagsuporta ng Al-Qaeda doon sa Afghanistan. Kasi ang Afghanistan ngayon hawak ng Al-Qaeda. Yun din ang pagkakamali ni Biden dahil binigay niya yung Afghanistan doon sa mga rebuilding Al-Qaeda na kagrupo ni Bin Laden. At merong isa ring nagpahayag na mga witnesses with regard to the support of the Iran doon sa Al-Qaeda. Actually, yan pala nag-training yung mga
mga piloto. Ginamit pala yung simulator mismo ng Iran sa pagpalipad ng malaking commercial plane. Yan, nag-training. Katulad din ng mga Iranian na nagpunta dito sa Pilipinas na discovery ng ating intelligence operatives na nag-training din sila sa bandang Subic na magpalipad naman ng Piper plane yata, yung maliliit na aeroplano. Dito yung nag-training. At yung nangyari sa Philippine Airlines na papuntang Tokyo, na sumabog yung isang part ng aeroplano na yun, pero nakalanding pa rin doon sa Tokyo, ay mga Al-Qaeda din. Yung pagpaputok ng Philippine Airlines na yon, na hindi naman na-crash, nakalanding pa rin, pero butas yung tagiliran, nabutas. Pero walang walang, iwan ko kung may na-injured, no? Nakalimutan ko na. Sa panahonan yata yan ni Bill Ramos nung nangyari yun. So nag-training talaga sila sa ibang bansa. At ang Iran, alam naman natin ang Iran kung sino mga sinusuportahan niya na mga proxy niya, tulad ng Hezbollah at Hamas at ang Houthis sa Yemen. So ito na ngayon ang mangyayari. Marami ring tanong-tanong ng mga reporter with regards to yung mga proxies nila na sinusupply ng Iran ng mga armas tulad ng Hezbollah, at hinihantay nga lang ng Israel na medyo kumalma ang pangyayaring ito, at ito na siguro ang pagkakataon na pagtuunan nila ng pansin ang problema ng Hezbollah dyan sa Southern Lebanon. At sabi ng Israel na tuluyan na nilang gibain ang Hezbollah, kanilang mga infrastructure, ang mismong grupo na yan. At mahirapan na rin ang Hezbollah dahil wala na silang financial support, at yung mga replacement na mga missile na pinaputok nila papuntang Israel, mauubos na yon. At unti-unti namang binumba ng Israel yung Southern Lebanon hanggang doon sa boundary na ng Beirut. Kaya halos masira na yung mga infra, tulad ng mga launchers, mga satellite depots, mga missile depots ng Hezbollah. So yun ang mag-focus na sila dyan, yung mga IR, yung mga IDF dyan sa area na yan. So kung mayroong pag-uusap dito sa Iran, hindi siguro makasama yung Hezbollah at saka Hamas. So tuloy-tuloy ang pagkaroon ng gera dyan sa area ng Southern Lebanon. So ito yung mga pangyayari. I don't know kung ano nangyari nung pag-uusap nila. Magbabalita naman kagad si President Trump kung anong development doon sa pag-uusap. Hindi naman niya tinatago. So alam naman natin, marami ring kalaban si President Trump, lalo na yung Democrat, na kasama doon sa, bago siya umalis sumakay ng Air Force One, yung pangyayari doon sa US na pinipigilan ng mga Democrats yung install nila ng mga ICE, Immigration and Custom Enforcement na mga agents dyan sa airport. So ngayon, iba na ang sistema. Yung ICE yata, hindi naman noon station dyan sa mga airports pa ngayon. Yun ang gustong mangyari ni President Trump, na pinigilan niya ng mga Democrat. Kasi gusto niya mapigilan talaga ang pagpasok ng mga criminal daw galing sa South America, na tuluyan pa rin pinapasok nila sa airport. At bawal na rin ang mask. Magsusot ka ng mask, papasok ka sa US airport, bawal na magsuot ng mask. Pinagbabawal na niya yung mask kasi parang tinatago na yung mukha para hindi makita ng ICE.
Kasi yung ICE, merong ano yan, listahan ng mga wanted na mga criminal na nakawala daw doon sa ah, mga nakakulong na yan sa South America na pumasok yun sa US. So yun ang pinipigilan nila. Yun ang isa sa mga ah, topic na pinag-usapan doon sa interview. At of course, yung mention din niya na ayaw niya yung transgender na mutilate daw yung mga kabataan na magpapalit ng kasaraan yung mga batang Amerikano. Parang i-mutilate mo yung lalaki, gawin mong babae. So ayaw ni President Trump yan, pipigilan nila yan. At of course yung with regards to the election, parang katulad din dito sa Pilipinas na sa bagay wala naman tayo mail-in voting eh. Ibig sabihin, email lang yung boto. At gustong gusto daw ng ano yan, ng mga Democrat dahil gusto nilang mandaya sa eleksyon. Parang dito sa Pilipinas, pero wala naman tayong may early voting tayo pero walang mail-in voting. Meron lang yung digital na mga OFW na pwede kang bumoto sa computer. Parang mail-in voting na rin yun. So, ayaw niya yan. Tsaka, lahat na bubuto, kailangan American citizen talaga. Merong proof na ipapakita ng siya ay American citizen. Kaya ini-insist niya yung voter ID. Meron din naman tayo sa Pilipinas niyan. Pero hindi kayang magbigay ng ID ang government. Yung nakaraan naman national ID natin hindi pa nga magawa-gawa. Yung mga nakaraang mga presidente nagkaroon ng voter's ID, pero pagdating ni Bangag, wala na yan, hindi na pinapansin dahil alam naman nila sa pagkikilos lang ni George Garcia mabubuking kung merong mga voter's ID. Kaya ganon ang pangyayari sa US na mga gusto ni President Trump. Of course, tinanong din sa kanya yung request niya na 200 billion kung patuloy na ibigay ng Kongreso sa kanya. Hiningi niya para dyan sa patuloy na operasyon nila dyan sa gera ng with Iran. Sabi niya, maganda sana kung magkaroon, pero hindi sigurado. At of course, mention din si John Kent na yung nagsasalita na walang threat ang Iran. Ito, alam naman natin, siguro sa nakaalam, si John Kent ay kinuha ni President Trump na naawa nga siya dahil yung asawa nito ay isang intelligence operative at ng Navy na nagkaroon na ng ka-meeting ito dahil siya sa intelligence doon sa may isang restaurant doon sa area ng Hezbollah. At sa kamalas-malasang pangyayari, si Shannon yata ang pangalan ng asawa ni John Kent. Merong isang pumasok na suicide bomber, nagpaputok, namatay ito si Shannon Kent. At yun naman ang kinakalungkot ni John Kent. Kaya naawa si President Trump daw, sabi niya, hanapin nyo yan. Dati atang military siya, Navy rin. Kinuha siya na nagtatrabaho diyan sa White House. At ngayon, nung hinatake na ng US at Israel yung Iran, biglang nag-resign yata at nagsabing hindi threat yung Iran sa US. Yun ang ibig niya sabihin. Nagagalit niya maraming cabinet secretary ni President Trump. Kasama na si Trump sa mga pinagsasabi niya. Siguro sabi ni President Trump sa sobrang niyang kalungkutan na nawala ang kanyang asawa at 2 beses pala ito tumakbo si John Kent na congressman at natalo. So masyadong frustrated na yata daw kaya nasasabi niya yan. At patuloy naman pinapatunayan lalo na si Prime Minister Netanyahu na talagang may threat ang Iran sa mga bansa kasama na yung Europa. Kaya nga umaksyon sila na
ah, sirain yung mga nuclear facility ng Iran, ng mga nuclear sites. At yun, ito nga, yung uranium isotopes, gusto talaga makuha ni President Trump. O kahit na sabi niya na nakabaon na yan, dahil nabombahan na yung sa Istahan, sa Purdue, at sa Gudangs, nabombahan na nila, nabaon na yung mga ah, uranium material na pwedeng i-enrich at i-gawing bala dyan sa nuclear bomb. Kaya siguro isa sa mga intensyon din na pinag-usapan kung paano ma-recover yun. At kailangan isuko daw yun ng mga Iranian. Yun ang isa sa mga kondisyones na paulit-ulit na sinabi ni President Trump. Ngayon, nung isa daw sa nagpaiba ng isip ng Europe, nung pinapatukan ng Iran ang Diego Garcia. Isa itong island na base ng American at British dyan sa Indian Ocean na around 3,005 miles ang layo. At yung missile, ICBM, Intercontinental Ballistic Missile, pinaputok ng Iran. Pero na-intercept ang isa naman, hindi umabot. Sabi ng iba, kaya palang abutin ang kung kanyang kalayo, 3,000, I think ang London yata 35 nautical miles ang layo galing sa Iran. So kayang abutin ng ballistic missile. Kahit sabihin na lang na hindi nuclear ang bala niyan. So, yung conventional cluster bomb lang nilagay. Kung patamaan ng London yan, marami talagang masawi dyan sa lugar na yan. Dahil wala namang Iron Dome yata London, pati yung France, wala mga Iron Dome yan. May mga European nation, Germany kasama. Kaya, delikado. Kaya ngayon, nag-iba ang isip nila. O kung hindi pa sila tinatakot, hindi pa nila nakita, kasi hindi sila maniwala na yung mga Europeans na hindi sila maniwala na kayang abutin ng ballistic missile ang Europe. Now, kasama na yung Italy, Greece, yan dyan, malalapit, Turkey. Kaya na yan. Na pinaputukan na nga nila ng intermediate missile yung Turkey dati. Pero hindi lang gumanti yung Turkey. Ngayon, ito na nga, marami na sumama. Sinabi ko na to kanina. At gagawa na sila ng paraan. Ano rin naman tayo, matutuwa tayo dapat tayo matutuwa na matapos na yung problema dyan sa Strait of Hormuz para naman masolve na itong problema dyan sa pagtaas ng gasolina at diesel dito sa bansa, kasama na yung LPG. Kasi kahapon nung nabalitaan na nagdeklara na si President Trump na nakipag-usap na yung Iran sa kanya, biglang bumagsak yung Brent. From 146 yata naging 103 ang presyo ng per barrel sa Brent yun. So, parang stock exchange na mga crude oil, bumagsak siya. So nagkaroon kaagad ng effect doon sa market ng crude oil ang statement ni President Trump. At meron pang isa, yung MAPS yata naging 98 na ang isang barrel ng crude oil. So may epekto yung mga sinabi ni Trump, ang pinost niya, at nagkaroon na ambush interview siya na pinahayag niya yung pinag-usapan nila nung opisyal dyan sa Iran. So at tabayanan na lang natin kung anong susunod na pangyayari or tuluyan bang matigil ang gira na ito o magkaroon ng resolution, magkaroon ng settlement at kung papayag ba ang Iran doon sa mga kondisyones na sinasabi ni President Trump. So maganda ang pangyayari dyan. Medyo magkaroon ng kalutasan ng problema dyan sa Strait of Hormuz. And sana patuloy ito para
hindi naman bubulusok o tataas ng husto ang presyo ng ah, gasolina at crudo or diesel dito sa Pilipinas. At maibsan na itong kahirapan natin sa ekonomiya na ini-expect na natin na kung tataas ang presyo niyan ng crudo at gasolina, siguradong mahirapan tayo. Kasama na yung LPG. So itong balita na ito na napakaganda para sa atin. At least naibsan yung mga pangangamba ng mga mamamayang Pilipino na tuluyan tayo masadlak sa sobrang kahirapan na ngayon ay nangyayari na dahil sa kawalang hiyaan ng ating pamahalaan na pinamumunuan ng isang banga na walang ginagawa kung hindi ang magkamal na maraming salapi para sa kanilang mga bulsa at sa kanilang kapakanan. So, let us wait for any other development na mangyari dyan sa Middle East with regard to this temporary na pagtigil ng kaguluhan dyan sa pamagitan ng pag-uusap ni President Trump at saka isang opisyal ng Iran. So, hanggang dito na lang siguro tayo for this episode at hantay natin kung anong pangyayari pa. So, maraming salamat sa pagdalaw ninyo at I hope nakapagbigay tayo ng mga tidbits of information sa inyo with regards to this situation dyan sa Israel-Iran war. At bago kayo umalis, before you leave this channel, paki-like naman, paki-share, then subscribe to those who are new to this channel, mga bagong viewers natin, paki-subscribe naman. Kahit na paunti-unti lang. So this is Justin Top News Page and Justin Global News Channel. Maraming salamat sa pagdalo ninyo sa mga OFW. Ingat lang kayo. Medyo maibsan na ang pangamba ninyo sa pangyayaring ito. Medyo hindi na gaano kayong kabahan. At least papunta na tayo sa mapayapang sitwasyon. Hindi na kayo magagamba. So maraming salamat at God bless sa inyong lahat. Salamat po.